mga minamahal, sa oras na ito, tayo tumayo mga minamahal, pagbigala lang sa ng Diyos, at natin natin ang pinakamalang bahagi ng ating banal na gawain, ng pakinig ng salita ng ating pinakamamahalang Jesus, na ito'y padalhin ng ating preacher, Alvin Dudus. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher Oliveros. Everybody shall praise the Lord. Bagaman tayo patuloy sa oras na ito, tayo mag-isang manalangin, upang tayo sumahan at pagpalain at pinakamamahal ng Jesus sa gabi ito. Nakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa pangalan mo, ang pinakamamahal ng Jesus. Mahal na Panginoon, kami tayo narito muli sa aming pagsusumamo, sa aming panambahan sa iyo, Diyos. Lubusong pasalamat. Mahal na Panginoon, sa iyong kabutihan, taglay na kalakasan, pinagkaloob. Mahal na Panginoon, sa umpisa sa pag-imjibul solusong sa patuwa, magpapatiran, pag-awitan ng kwasyon, pagkilos sa kalagitnaan at padama, ng iyong matamis na presensya sa bahagi na pabibigyan mo ng gawain, na patuloy mo pinagpala mo sa amin at narito kami. Mahal na Panginoon, sa gabing ito, sa aming pakinig, pag-aaral mo na ng salita, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat, itanim mo sa aming puso, isipan na aming unawaan, ang iyong banal na salita, Mahal na Panginoon, sa pangunan na langin pa rin namin ginagalan, mga pastor, evangelist, Estado Almeida, aming sinasaway mga dinunuhan halagawa at nag-away sa oras na kasaw, depart from us, be frozen Satan, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa oras na ito, mga mahal, tayo po'y patuloy. Unang pagpupuri at pagluwalhati at pagdadakila at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang, at dubling paggalang po sa ating beloved evangelist Wilson Estrada Almeida and time prophet Arlene God, sampu na kanyang beloved children, at pag-alala rin po sa mga mabuting turo na ating beloved assistant pastor na iniwan niya, mga mabuting turo na mula sa banal na kasulatan na itinturo para sa atin, mga minamahal, at magandang gabi po sa ating mga beloved preachers, sa panguna nating beloved preacher Dino Cuevas at buong pamilya. Magandang gabi rin sa ating mga beloved control, beloved webcast sa technician, o ating sisters information. Sa inyo mga minamahal na kapatiran na narito ngayon, magandang gabi po. At sa ating mga beloved webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas ng bansa, sa buong daigdig, kung sino pong nakapag-monitor, o ngayon pala magandang gabi po sa inyong lahat, at sa iba't ibang lugar kung saan napaabot ang tinig na ito, magandang gabi po sa inyo. Higit sa lahat magandang gabi sa ating pinamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating buwan na Diyos. Nawa patuloy tayo at ganyan ating laging isasambit. Tayo po laging magpupuri sa ating buhay na Diyos, magitan ating puso at isipan, sa ating pagkikinig ng banal na salita o pag-aaral. Mga mahal, tunay po, napakabait po ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil ito na naman po ang isang araw na gawain na pinagkaloob sa atin, karagdagan naman po, karagdagan naman sa ating buhay na pinagkalooban pa rin tayo ng gawain na naging malaya tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kaya palakpakan natin, nabaitan natin buhay na Diyos. Kahit sa kabila ng pagsubok sa buong mundo, lagi nating nasasambit dyan, sinasambit ito dahil yan naman ang binabasihan natin. Pagsubok sa buong mundo, mayroon ding sumasalulo sa atin. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus lamang. Everybody say, praise the Lord. Kaya tunay po ang ating puso at isipan ipara sa Diyos natin. Iwaksin muna natin kung ano mang iniisip natin dahil hadlang lang yan sa ating pananampalataya. Kaya tunay na papabayat ang mahal na Panginoon sa mga balita lang na atin pong laging mapakinggan, mga negatibo na lahat, nakakatakot na, marami na rin natatakot, mga mahal, pero salamat pa rin sa ating pinamamahal na Panginoong Yesus dahil tayo na rito, malaya na pumarito
upang ating tiwalhatiin, sambahin ating mahal na Panginoon dahil siya lamang ang Diyos na ating kinakapitan, ang siyang sumasalulo sa bawat pangangailangan natin. Everybody say, praise the Lord! Kaya mga mahal na kababayan ating mahal na Panginoon, sa gabing ito, atin bumasahin muna mga mahal, ito po para sa ating mga buhay, kung anong dapat gawin. Mga mahal, ito po ang Ecclesiastes 12:13 to 14, atin muna babasahin. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, kabanata 12, ang talata po 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng mga bawat kubling bagay. Maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Palakpakan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. God bless you, kapatid, beloved Richard Oliveros, sa pagbabasa ng mga salita, makabayat ating buhay ng Diyos. Tunay po mga minamahal, kung ating bulay-bulayin, nandiyan na lahat. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Napakaganda ang salita. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen po ba? Ang pagkatakot sa Diyos at sundin ang utos, katungkulan pala ng tao. Kung sa Bisaya pa, katungdanan. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Sa lain ng mga pamulong, sa lain ng mga pamulong, obligasyon na to. But pasabot, dili pwede nga undangon, hindi pwede ihinto ang ating katungkulan. Amen. Dahil totoo ito, mabisa itong salita na ito. Ipinag-utos ito na ating mahal na Panginoon. May katungkulan pala tayo. Anong katungkulan natin? Walang iba yung paggawa ng mabuti sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Iwagsin na natin mga bagay na nakatitisod o nakahadlang sa ating pananampalataya, sa ating pagtitiwala. Iwagsin na natin, kundi palitan natin yung magandang loob. Katulad sa ibinigay na ating buhay ng Diyos, kagandahang loob para sa atin. Everybody say, praise the Lord. Kung ano ang mahal ng Panginoon, may kagandahang loob, i-exercise na rin natin. Ganon rin ang kanyang mga anak. May kagandahang loob. Sundin ang utos dahil katungkulan. Walang may katuwiran na hindi may matuloy. Maliban lamang kung sinadya mo na ayaw mo nang matuloy sa paglilingkod dahil napakahirap ang maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mahirap man pero ating masasabi sa bandang huli, napakasarap pala. Everybody say, praise the Lord. May pagtitiis tayo sa ating mga sarili. Dahil sa pagsunod sa utos, katungkulan natin ating ipahayag sa ikabubuti sa bawat isa sa atin. Dahil sa ikalulugod ng ating pinamamahal na Panginoon Kristo. Sundin ang utos, katungkulan. Ibig sabihin, tayo pinagpala ngayon, nagsusumikap na tayo na sunod sa utos. At katungkulan para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, natuto na tayo. Dahil kung maalala natin noon, wala pa tayo sa katotohanan, hindi naman tayo naninira, galing sa dambuhalan ng reliyon. Kung ating maalala yung mga buhay natin, nandyan ang hindi magandang pamumuhay, hindi magandang gawa. Nagpakunwaring paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mapalad tayo ngayon dito, dahil narito naging seryoso tayo. Naging banal tayo sa harapan ng buhay ng Diyos. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, makikita natin, maramdaman natin lahat na narito ngayon na may takot tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, may takot tayo. Kung maalala natin noon, naalala ko pa noon na isa akong lasinggo, diyan sa barangay Sambud, may nakakilala sa akin, may kandamaamay, mga kapitbahay ko, barangay Sambud. Tinawag ako dyan sa may Purok 1 na tinawag ako Mr. Bug. Bakit? Lasing na lasing ako madaling araw, mga minamahal.
doon, lasing na lasing, tapos nahulog ako sa waiting seat, kaya lagubo ba? Bog. Tinawag akong Mr. Bog sa pagkalasing ko. At doon, ang buhay ko, nakita ko nung sumasamba ako, kasama aking mga kaibigan, mga minamahal, talagang wala sa katotohanan. Hindi mo makikita na mayroong takot. Bakit po? Sumasamba lang kunwari, dahil wala man sa totoo. Kaya kasama aking kaibigan, iba pala ang mga ginagawa. Lasing pang pumasok. Ang kaibigan ko, sinusundan niya yung kaibigan na dalaga dahil nanliligaw. Yun pala ang ginagawa. Ibig sabihin, wala sa totoo. Amen po ba? At ibang mga babae rin, pag mayroong bagong damit, isusuot ng maayos doon para ipakita lang. Yun pala ang sa puso't isipan. Talagang na-encounter ko yan, kaya nasasabi ko, dahil kami, dalawa sa aking kaibigan, puro mga lasing, nangangamoy ng alak. Kung may takot tayo sa Diyos, kung ating ikumpara, kung may takot tayo sa Diyos, hindi sana tayo lasing. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang iba, tinitingnan lang yung mga ginagawa ng iba, usisira, mayroon pang chismusa, totoo naman ito. Everybody say, praise the Lord. Dahil atin namang nasubukan noon, nung wala pa tayo sa totoo. Hindi tayo naninira na ikumpara lamang natin ang ating buhay. Dahil mga minmahal, kung ating ikumpara sa ngayon, takot tayo na magkasala, nagsusumikap tayo para malugdan tayo ng ating buhay na Diyos. Makaiwas tayo ng kasalanan. Kaya ito na ngayon ang espiritu na ating natanggap mula sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Totoo po mga minmahal. Kaya masasabi ko, kung may takot sa Diyos, bakit pa naglasing? Kung totoo ang paglilingkod, bakit pa naglasing? Ang iba, nakikita ko, naging chismusa. Binabantayan lang ang mga kilos. Ng iba, mga babae, chismusa at chismuso. Yun ang buhay natin noon. Pero ngayon, atin ang nakikita. Pinagpala tayo. Wala nang chismuso o chismusa. Everybody say, praise the Lord. Wala nang naninira. Amen po ba? Totoo na ba mga minamahal? Baka may kahinaan pa tayo, idalangin pa rin natin sa ating mahal na Panginoon na alisin. Dahil hindi man tayo perfecto. Pero atin lamang na ikumpara, ating nakikita yung pamumuhay natin ngayon dahil sa takot sa mahal na Panginoon, ating nasagawa dahan-dahan kahit hindi man instant o totally na tayo po'y binago ng ating mahal na Panginoon. Ngunit nakikita natin, naramdaman natin na tayo'y may takot sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bakit? Sinabi dito na ikaw ay matakot sa Diyos dahil ito po'y katungkulan natin na dapat ipagpatuloy, na hindi natin hahayaan na maiwanan natin ito. Ang mga pribilehiyo na ipinagkaloob nating mahal na Panginoon simula pa noong naligtas tayo sa ministeryong ito. Noon maalala natin may karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, mga ulcer, anong naramdaman, ngunit pinagpala tayo sa ating panahon ngayon. Pinawi ng Diyos ang lahat at binigyan tayo ng masaganang buhay. Kapayapaan galing sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, bunga yan sa ating pagkatakot sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kung wala tayong takot, na delikado tayo. Gagawa pa rin tayo ng kasamaan. Kung may pasikreto-sikreto pa tayo, everybody say, praise the Lord. Na delikado pa rin tayo dahil ang Diyos ang magpapahayag niyan. Kahit anong gagawin natin, wala tayong maitatago sa ating mahal na Panginoon. Kaya ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Ano bang ipinag-utos sa ating mahal na Panginoon? Walang iba, ang gumawa tayo ng mabuti para sa ating kapwa Kristiyano, gumawa tayo ng mabuti para sa gawain nating mahal na Panginoon. Higit sa lahat, gumawa tayo ng mabuti para maipakita natin sa ating buhay na Diyos na tayo yung nagsusumikap, na sumusunod sa kalooban at naging matakutin sa Kanya sa paggawa ng kasalanan. Yan po ang dapat nating gawin bilang Kristiyano sa panahon natin ngayon. Iwaksi na yung mga iba-ibang mga umuudyok dahil gawa yan ng kaaway. Everybody say, praise the Lord. Minsan kasi hindi maiwasan bilang Kristiyano, bilang tao hindi perfecto. Nandyan pa rin ang kahinaan. Ngunit ang atin lang naman, ang hiniling nating buhay na Diyos, kung ikaw ay tatawag sa Kanya na sincero, kakampihan ka nating mahal na Panginoon, didinggin ang iyong madalangin. Pag may kahinaan ka, aalisin yan ng ating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya i-maintain natin ang ating kaligtasan.
I-maintain natin ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng takot, mas lalong dagdagan natin. May takot at panginginig. Aalis tayo sa gawa ng kasalanan. Huwag tayo makipag-compromise sa mga offer ng kaibigan na hindi kaya-aya sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Dahil iba na tayo ngayon. Amen po ba? Iba na tayo ngayon. Tingnan natin ating mga sarili. Sino bang mag-akala na magsusuot tayo nito ng ganitong may kabanalan sa harapan ng ating buhay na Diyos? Sino bang mag-akala sa panunuot natin, ayaw natin noon ng ganitong suot, ngunit sa takot at ating natutunan sa pangunang dalangin nating malapastor, sa pangunang pagtuturo nating malapastor, tayo po'y natuto at ngayon atin pong naipamuhay at na-exercise natin, pinagpala tayo, naging matiwasay ang ating pag-iisip dahil naging makontento tayo dahil sa kapangyarihan nating buhay na Diyos nananahan palagi sa atin. Everybody say, praise the Lord. Kung wala ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, kung wala ang presensya, pag hindi natin madama, ibig sabihin, wala tayong takot sa mahal na Panginoon. Dahil nadama natin ang presensya, yan po ang prueba at ebidensya, bawat pagpupuri, bawat pagpalakpak, joyful pa lang, tumutulo ng iyong luha, nadama mo ang presensya, ibig sabihin, yun po ang katibayan na tayo po'y nagkaroon ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody say, praise the Lord. Napakabait ang ating mahal na Panginoon. Sa 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Everybody say, praise the Lord. Mayroon palang kahatulan. Kaya mag-ingat tayo sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating buhay na Diyos. Mabuti man o masama, may kahatulan. Kaya anong gawin natin? Ating gawin ang ating katungkulan. Ang katungkulan natin, ito po yung ating mga isagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil atin pong nalalaman, sino ba tayo noon? No? Kung maalala natin muli, o sino ba tayo noon? Ngayon, pinagpala tayo. Narito, naglilingkod. Masigasig, nagsusumikap. Kahit sa pagsubok ng buong mundo, narito tayo. Dahil yan po ang bunga sa ating pagkatakot sa ating mahal na Panginoon. Kaya kapag hindi natin yan maramdaman, mga minamahal, delikado tayo. Kaya sikapin natin. Kumustahin natin ating mga sarili. Naramdaman ba natin yan? O wala? O baka tayo'y pumarito lang, samba ng samba, sabay ng sabay lang sa tama. Ibig sabihin, sabay lang kung ano ang ginagawa, yun lang. Pero pag uwi, wala na agad. Sa puso't isipan, wala na ang pagbulay-bulay sa kabutihan nating mahal na Panginoon. Hindi ganyan ang tunay na Kristiyano. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Ang dapat gawin ng isang Kristiyano galing sa simbahan, kung anong pagpapala, nadama mo ang presensya, dalhin mo doon ang presensya patungo sa iyong tahanan upang pagpalain rin ang iyong tahanan. Ibig sabihin, ang nasa puso't isipan mo, ang kabaitan ng Diyos sa iyong buhay, mula sa simbahan, pauwi ng bahay, totoong pagpalain ka nating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dahil sa takot mo, dahil sa pagsunod mo sa katungkulan mo, dahil hindi natin ito masasabing ayaw natin na maglingkod. Dahil habang narito pa tayo sa sanlibutan ito, wala tayong ibang kakapitan, wala tayong ibang pag-asa, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang. Everybody say, praise the Lord. Sa panahon ngayon, maraming iba't ibang balita, ngunit wala tayong ibang kakapitan. Ang ating mahal na Panginoon, pag hindi tayo natatakot, mga minamahal, katakot-takot rin ang mangyari sa atin. Bakit po? Hindi tayo papansinin ang ating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya may kahatulan, kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kung gumawa ka ng masama, sigurado, mapapahama ka. Pero pag gumawa ka ng mabuti, nasa sinapupunan ka ng ating buhay na Diyos. Nasa giliran ka palagi ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tinitingnan ka, binabantayan ka, pinag-ingatan ka. Dahil ang ating mahal na Panginoon, totoo naman, ay hindi tumatanggi ng tao. Pag mabait sa Kanya, sumusunod sa kalooban, ang mahal na Panginoon, mga pangako na talagang hindi mapapako sa bawat buhay kung sino yung nagsusumamo at nagsusumikap na magkaroon ng takot sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. May hatol ang lahat. May kahatulan, masama man, mabuti man o masama,
may katulan, wala tayong takas. Amen po ba? Kaya bilang Kristiyano, bilang taga Jesus Miracle Crusade, ating ipakikita sa lahat, sa buong daigdig, habang tayo lumalakad, ipakita natin ang kinang, ang liwanag ng bilang ehemplo, ang liwanag nating buhay na Diyos sa ating buhay. Kailangan ating i-exercise, pagsikapan natin. Kung mayroon man tayong mga kahinaan, i-pray natin sa ating mahal na Panginoon. Dahil aalisin yan. Dahil sino bang gustong manatili yung kahinaan na ayaw mo? Dahil yan sa kaaway, kung may karamdaman ka pa, huwag kang mag-discourage. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang gawin mo lang, maging masigasig ka sa pagpupuri sa ating buhay na Diyos. Ipakita mo hanggang magkaroon ka ng takot dahil minsan may udyok sa atin. Kahit Kristiyano na tayo, mga minamahal, minsan gumagawa pa rin tayo ng pakunti-kunti. Everybody say, praise the Lord. So na-encounter natin yan, pero mabuti na lang at mabait ating mahal na Panginoon. Sa tuwing natutunan rin natin na tayo po'y humingi ng kapatawaran ng ating buhay na Diyos. Kaya kung hindi natin yan magawa, mga minamahal, wala talaga tayong patutunguhan. Salamat na lang dahil sa turo ng malapastor. Since 1975, itinayo ang gawain na to sa mga naunang Kristiyano. Pasalamatan natin. Mayroon tayong mga utang na loob sa mga unang nanalangin. Panguna nating ginagalang na malapastor. Bakit tayo naligtas dito? Dahil sa unang mga taong nananalangin na iligtas ang mga kababayan. Kaya isa tayo na naparito. Kaya higit sa lahat, may utang na loob tayo na malaki sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody say, praise the Lord. Ginamit ang ating mahal na pastor na nanalangin, dininig ang dalangin ng isang matuwid na tao. Kung kaya tayo naligtas, marami tayong utang na loob sa ating mahal na Panginoon. Mayroon tayong utang na loob sa mga naunang Kristiyano. Higit sa lahat, di man natin ipagmamalaki ang tao. Hindi natin itinataas ating mahal na pastor. Dahil sa udyok ng magandang espiritu, udyok ng mahal na Panginoon, kaya ginamit siya upang maligtas tayo. Dininig ang kanyang dalangin. Kaya pasalamatan natin sa ating mahal na Panginoon. Huwag nating sayangin ang panahon ngayon. Dahil huli na, malapit na, ramdam na natin mga minamahal, kung paano ang pagbabalik nating buhay na Diyos. Hindi man natin alam kung kailan, pero mga minamahal, itong pagkatakot natin at ang ating katungkulan sa mahal na Panginoon, walang iba ang paglilingkuran siya ng gusto, papurihan siya, palakpakan sa palugdan sa palagi, araw at gabi sa ating buong buhay. Mga minamahal, yan lamang ang kailangan nating buhay na Diyos upang hindi malayo ang kanyang presensya sa bawat isa sa atin. Yan ang sikapin natin na matutunan natin. Wag nating sikapin na matutunan ang mga bagay na walang kabuluhan. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Dahil kung maulit ko sa pagkasabi, noon maraming usisira, kahit dyan sa tabi-tabi, makikita natin, binabantayan, mayroon pang inggitiro at inggitira. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Ganyan ang ugali natin dahil wala tayong takot sa mahal na Panginoon. Mayroon pang maiinggit. Mayroon pang sinasabing backbiter. Pag mabait sa'yo sa harap, pag talikod mo, backbiter ka talaga. Everybody say, praise the Lord. Ganyan ang mga ugali. Pero nawa po, dahil ating nakikita, sa suot lang natin, nagkaroon tayo ng kabanalan. Ibig sabihin, kinang na kinang ang mabait na espiritu na narito ngayon, nananahan sa atin. At tayo po'y naging kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ibig sabihin, nawala na yan, mga kahinaan na yan. Amen po ba? Atin yung iwaksik. Kung mayroon pa man, idalangin natin. Kaya inuulit natin palagi. Iniremind natin ang ating sikapin ngayon na magawa yung magkaroon ng takot. Dahil kung may takot ka sa Diyos, hindi ka talaga, maudyukan ka talaga ng mabait na espiritu. No? Maudyukan ka talaga na hindi ka makagawa niyan. Pinipigilan ka ng ating mahal na Panginoon dahil may takot ka sa ating buhay na Diyos. Kinakampihan ka. Kaya kung baliwalain natin, ganun lang, sumasamba tayo na baliwala lang, mga minamahal, sabay-sabay lang tayo, sa pangalan lang, sa mukha lang, mga minamahal na talaga pong narito tayo, pero wala pala sa puso't isipan, useless pa rin sa harapan nating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kaya dito po sa 2 Korinto 7:1, atin pong babasahin. Dito po sa 2 Korinto, ang kabanatay 7, ang talatay 1, ito ang nakasulat. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu,
napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang salita nating mahal na Panginoon, napakaliwanag. Everybody say, praise the Lord. God bless you kapatid sa pagkabasa ng salita nating mahal na Panginoon. Yamang taglay natin, o ang mga pangakong ito. Mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at espiritu. O, amen po ba? O, espiritu. Sa karumihan, magsipaglinis tayo. Yan pala ang ating gagawin. Yan pala ang ating katungkulan sa harapan nating buhay na Diyos. Kung nais natin lagi tayong malulugdan, nating mahal na Panginoon, nagsisikap pala tayo. Ating ipinakita na magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan. Ano itong karumihan? Itong mga gawa na hindi maganda, hindi kaya-aya sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Minsan may mga kahinaan tayo na umuudyok sa atin para gagawa tayo ng karumihan. Karumihan ng laman at espiritu. Ang ating espiritu, ating patabain palagi sa bawat gawain. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Gawin natin yan, i-exercise o pilitin talaga natin dahil katungkulan natin na ating ipagpatuloy ito hanggang sa pagbabalik nating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sabi pa, napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Kung sa Binisaya pa, himuong hingpit na to ang atong pagkabalaan nga dunay kadlok sa Ginoo. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan na to ang pulong sa atong Ginoo. Tinuod ni mga igsoon, totoo po ito. Napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Ano ba ang mga ninanais niya? Marami siyang nais ipagawa sa atin na kaaya-aya sa kanyang harapan. Lalo na kung mamuhay tayo na may kabanalan. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya tinuruan tayo nating mahal na pastor, maulit natin sa pagkasabi. Maalala ko palagi ito dahil sa kabaitan nating buhay na Diyos. Ito po'y natutunan nating lahat kung pinapahalagahan natin. Dahil sa panahon natin ngayon, kailangan doble oras na tayo, double time na tayo sa pagsisikap. Dahil ang mahal na Panginoon, hindi natin alam kung kailan siya darating. Kaya atin na lang naramdaman dahil sa mga pangyayari kung nagpapahalaga tayo. Dahil may maraming ipinapagawa, magsilinis tayo sa karumihan ng laman at espiritu. Pagasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Maraming klaseng mga kabanalan. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Hindi lang isa, hindi lang sa pananamit. Kaya maalala ko palagi ang turo ng mahal na pastor. Paano siya maging ehemplo pag siya'y mananalangin. Mahal na Panginoon, patawarin. Mayroon talaga, hingi ng kapatawaran. Patawarin mo ako sa isip, sa salita, sa gawa, kahit sa puso. Patawarin mo ako dahil hinihiling natin yan sa ating buhay na Diyos dahil sa ating kahinaan. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Dahil sa ating kahinaan, tayo po'y mahataw ng kaaway. Pag ipagpatuloy natin yan, hindi natin gawin ang paraan na tayo po'y makasurvive sa pamagitan ng katungkulan natin na ipinag-utos nating mahal na Panginoon. Kinakailan magsilinis tayo sa laman, sa karumihan ng laman at espiritu. Ibig sabihin, kung sa espiritu mga minamahal, sa ating pagdalo ng dalo, malilinisan tayo mga minamahal, ma-charge tayo palagi, busog palagi ang ating espiritu kung palagi natin madama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa bawat ginagawa natin, sa kabanalan, dapat natin ang gawin. Mahaba ang buhok, mahaba ang palda, mahaba ang blouse, basta wag lang mahaba ang dila, no? Everybody say, praise the Lord. Kaya mga mahal, iba na yan. Kaya totoong binago na naman tayo. Amen po ba? Ating napag-usapan kanina na ang buhay natin noon, iba talaga kaysa ngayon. Dahil pinagpala tayo ngayon, nakasumpong tayo ng katotohanan. Walang ibang katotohanan dito po sa landong. Under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ang katotohanan na ating isinisigaw araw at gabi, ating isinishare sa mga kababayan dahil wala tayong takot mga minamahal na ishare natin dahil ang pagliligtas nating buhay na Diyos nandyan palagi sa atin. Everybody say, praise the Lord. Magsilinis tayo sa karumihan ng laman at espiritu, kabanalan, magpuri sa bawat gawain. Everybody say, praise the Lord.
Kinakailangan ang obligasyon natin mga minamahal dahil katungkulan talaga natin. Hindi ito pwedeng ihinto. Mahinto lamang ito, pansamantala sa sanlibutan ito, kung tayo ay kukunin na ng ating buhay na Diyos. Ngunit pagdilat natin doon sa kaharian nating mahal na Panginoon, patuloy pa rin ang pagpupuri at pagluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Wala nang gutom, wala nang problema. Everybody say, praise the Lord. Sabi pa ng iba, mga kaibigan ko, pag ang tao mamatay na, wala nang problema. Sabi ko sa kanila, mayroon pa ring problema kung maimpyerno ba o malangit ang iyong kaluluwa. Problema pa rin yan. Kaya sa atin, salamat sa ating buhay na Diyos, naturuan tayo, naimulat tayo, nalaman natin kung paano ang ating mahal na Panginoon na nag-iingat sa atin, ipinakita, pribat ebidensya na may kaligtasan tayo sa lupa pa lamang. Iniligtas na tayo. Ibig sabihin, pribat ebidensya, tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggang sa piling nating mahal na Panginoon. Dito pa lamang may ginagawa tayo, emergency na pagkapangyayari, mga aksidente, pinag-ingatan tayo nating buhay na Diyos. Ibig sabihin na ipadama ng mahal na Panginoon dahil sa ating pagkatakot sa Kanya. Na ipadama palagi, hindi po nagsasawa ang ating buhay na Diyos na gumagawa ng paraan kung ano man yan. May karamdaman kaya, kung may karamdaman ka man, iiyak mo lang sa ating mahal na Panginoon. Kung may problema ka man, iiyak mo pa rin sa ating buhay na Diyos. Magpuri ka lang, maging magaan ang sarili mo, naging makontento ka, at dyan ang pribat ebidensya na tinutugon ka pala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody say, praise the Lord. Kaya magsilinis talaga tayo. Hindi man tayo perpekto, magsikap tayo ng ating espiritu, busog palagi at malinis sa harapan ng ating buhay na Diyos. Huwag nating haluan na karumihan, mga minamahal. Karumihan ng laman, napakasakdali natin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Kabanalan sa takot sa Diyos. Ibig sabihin, gawin natin ang nararapat na ipinag-utos na ating mahal na Panginoon para sa atin hanggang sa Kanyang pagbabalik. Everybody say, praise the Lord. Kaya tunay po, napakabait ang ating mahal na Panginoon. Hindi po tatanggi ng tao ang ating mahal na Panginoon. Tunay po kahit sino man, kung atin lang alalahanin, mga minamahal, napakasaya ang ating buhay ngayon na ipinagkaloob ng ating buhay na Diyos. Dahil sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, narito ngayon, matiwasay tayo, malayang-malaya na nakapagpupuri, nakapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Yan lang malaking pribilehiyo ng ating buhay na Diyos para sa atin. Sa 1 John 3 verse 1 to 3, ating ipatuloy ang basa. Dito po sa aklat ng Unang Juan, ang kabanatay 3, ang talatay 1 hanggang 3, ito ang nakasulat. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos, at tayo'y gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo, na nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroong ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin muli ang salita nating mahal na Panginoon. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng Ama. Amen po ba? Upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At tayo'y gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakilala nito. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Hindi nga tayo nakilala ng sanlibutan, hindi nga tayo sikat, mga minamahal, ang bawat isa sa atin, ngunit salamat, nakilala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody say, praise the Lord. Napakabait ng ating buhay na Diyos. Hindi man tayo kilala sa sanlibutan ito, hindi man tayo popular na pagkatao, hindi man tayo sikat, pero ang napakahalaga, napakapalad natin mga minamahal, dahil nakilala tayo na ating mahal na Panginoon at tinuring pa tayo na tunay na anak na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Malaking privilege ito na kilalahanin tayong anak ng ating mahal na Panginoon. Ito po'y privilege, kaya ipinaliwanag niya sa kanyang talata, sa kanyang salita na ang katungkulan natin, dahil ganito ang gawin natin, mga minamahal, na ituring tayo na anak, upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakilala ng sanlibutan, sapagkat siya hindi nakilala nito. Totoo naman, mga minamahal, ating mahal na Panginoon, minsan ang tao hindi kinikilala ang ating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Walang pakialam sa pagkilala sa ating mahal na Panginoon. Samantalang siya ang may-ari sa bawat hininga natin, sa buhay natin. Kaya hindi kinikilala, tayo pa kaya na tagasunod lang sa apak na ating mahal na Panginoon. Pero walang problema yan. Kung hindi man tayo kinikilala sa sanlibutan ito, basta nasasabi natin kanina, kilalang kilala tayo nating buhay na Diyos dahil sa ating paggawa sa kanyang kalooban at kautusan. Kaya yan ang pinakamahalaga sa ating buhay. Amen po ba? Yan ang dapat nating gawin. Yan ang ipagpatuloy natin. Ipinapaalala palagi na tayo po yung magsusumikap. Kung may karamdaman man tayo na hindi pa pinagaling, huwag tayong mag-surrender. Kung mayroon man tayong problema, huwag tayong susuko dahil ang mahal na Panginoon, tinitingnan lang tayo, sinusukat lang tayo kung hanggang saan yung pagsagawa natin sa kanyang kalooban at kautusan. Ibig sabihin, ang ating katungkulan sa ating buhay na Diyos. Tinitingnan lang tayo, sinusukat lang tayo. Dahil mga minamahal, wala namang panalangin dito na hindi tinutugon nating buhay na Diyos. Pag nalugdan ka, karakadaka, tutugunin ka nating mahal na Panginoon. Palakpakan natin nating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi dito sa Diyos, mga minamahal, ngayon ay anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag. Kung maging ano tayo, nalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y maging katulad niya. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Makikitang gaya ng kanyang sarili. Ano ba ang sarili nating mahal na Panginoon? Ano ba rin ang atin rin makikita sa Kanya? Walang iba, mahabaging Diyos. Amen po ba? Mapagpalang Ama, nagliligtas na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Banal na Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diyan po, nakilala natin siya. Atin pong nakikitang gaya ng Kanyang sarili. Kaya mga minamahal, magiging katulad rin tayo dahil tayo po ang tagasunod sa kanyang kautusan. Pribilehiyo ito na pinagkaloob nating mahal na Panginoon. Kaya ibig sabihin, mapalad tayo, binigyan tayo ng halaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan natin ang kabaitan nating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At sa tres, at sino mang mayroon ng pag-asang ito, sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Everybody say, praise the Lord. Kung sino ang sumusunod sa kalooban nating buhay na Diyos, kung sino man mayroon ng pag-asang ito, sa Kanya ay naglinis sa kanyang sarili. Gayon naman niyang malinis. Mga minamahal, ibig sabihin, sa ating pagsunod, sa ating mga obligasyon para sa mahal na Panginoon, sa Kanyang mga kautusan na ipinagawa niya sa atin, na ating napagsikapan. Pag nasunod natin yan, pinagsikapan natin, isa na rin yan ang katotohanan na tayo po'y nagsisikap na maglinis sa ating mga sarili. Everybody say, praise the Lord. Malinisan tayo ng ating buhay na Diyos. Kaya maganda ang pribilehiyo nating mahal na Panginoon para sa atin. Walang may katwiran na hindi tayo magpatuloy. Amen po ba? Mga minamahal, patuloy na patuloy tayo. Kung ano man ang mapagsubok sa ating buhay, minsan oo nga, nandyan yan palagi. Minsan gagamitin ating kapatid, gagamitin ang ating asawa para mainis tayo, para makapagdesisyon tayo na hindi na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Minsan gagamitin ating mga kapatid sa laman. Sa halip na tayo'y nag-prepare na para sa simbahan, gagamitin na mainis tayo, makapagdesisyon tayo na hindi makadalo. Yan po ay mga gawa ng kaaway. Kung atin lang isipin, mga minamahal, ang isip natin palagi ang katungkulan natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, na mamuhay tayo na may takot na sumunod sa Kanyang kalooban. Dahil mga minamahal, malinisan tayo, naglilinis tayo sa ating mga sarili sa pamagitan ng ating pagsunod.
tinitingnan tayo nating buhay na Diyos. Kaya sa oras na ito, sa ating pagluhod, sa ating pag-awit sa ating mahal na Panginoon, tunay na pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang kanyang kabanalan, ang siyang kalakasan natin. Everybody say, praise the Lord. Kung di pa man natin nagawa, sa oras na ito, atin ang umpisahan. Kung may pagkukulang tayo, totoo naman na may pagkukulang tayo sa ating mahal na Panginoon, atin pong ihingi ng tawad. Dumulog tayo sa kanyang biyayang trono dahil ang Diyos natin ay mahabaging Diyos. Nakilala natin siya, mapagpalang Ama, mahabaging Diyos, mapaghimalang Diyos. Mga minamahal, kaya walang may katwiran na tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Awitan natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga minamahal, sa ating pagluhod, sikapin natin na madama ang presensya natin mahal na Panginoon. Useless ang pagsamba natin kung hindi natin dala-dala ang pagpapalang presensya ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Sa pagpapalang mula sa iyo. Amen. Hallelujah. Nagsilbing kalakasan ko. Hallelujah. Sa paglilingkod sa iyo. Pasalamatan natin ating buhay na Diyos, mga minamahal, napakabait nating mahal na Panginoon. Sa mga nagawa niyang kabutihan sa ating buhay, kung ano tayo ngayon, kung ano tayo ang sitwasyon natin ngayon, pinagpala tayo. Kung saan umiiyak tayo noon sa kalungkutan, ngunit ngayon masaya tayo. Hallelujah, hallelujah. Iwaksin natin ang mga anumang bagay na masama. Yes, Lord, hallelujah. Kung di ko man gawin, idasal natin sa mahal na Panginoon. Kung may kailangan pa tayo na may hindi natin magawa, isumbong natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hingin natin ang ating kahinaan ay maalis ito sa ating mga buhay. Bulay-bulayin natin ang lyrics sa awit na ito. Ito po'y tugma sa ating mga buhay. Na kung saan, sa kabaitan nating buhay na Diyos, hingin tayo ng tawad. Hallelujah. Yes, Lord, it is Jesus. Hallelujah. Salamat, O Diyos.
ka magsundin. Hingin natin sa mahal na Panginoon. Mga kapatid, hingin natin sa mahal na Panginoon. Ating kailangan. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Asa at ang pag-ibig mo manatili nasa akin. Yes, Lord, there's Jesus. Maraming salamat, napakabait mo, mahal na Panginoon. Mga kapatid, napakabait ating mahal na Panginoon. Kaya yan ang ating laging hingiin sa ating buhay na Diyos. Ang mga kahinaan natin, minsan hindi natin masunod. Hingi tayo ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Kaya tunay po, manatili. Kailangan manatili ang kanyang pag-ibig sa atin, mga minamahal. Kaya may kahinaan tayo, yan, magsusumikap tayo dahil mabait ang ating buhay na Diyos. Kaya sa oras na ito, sa pamagitan nating pagluhod, tayo po'y magkaisang manalangin, mga minamahal, sa ating mga pangailangan. Kung ano mang mayroon tayo ng mga pangailangan, ating isumbong sa ating mahal na Panginoon at hingin ng tawad. Dakilang mapagpalang Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa panguna pa rin dalangin aming ginagalang na mahal Pastor Evangelist Wilistano Almeida. Maraming salamat sa iyong mga turo, O Diyos, sa iyong salita. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Ito po'y naging nagpapatibay sa aming pananampalataya sa iyo. At hiling namin sa oras na ito, ikaw ba nakakaalam sa aming mga pangailangan, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Kung may mga kahinaan pa man sa aming mga sarili, ikaw pa rin ang aalis nito sa pamagitan ng aming pagsunod, O Diyos. Kahabagan mo kami, maging sa mga problema, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, gabayan mo kami araw at gabi, O Diyos, kasama aming mga kapatiran sa lahat na narito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Kayo po ang nakakaalam sa aming mga pangailangan araw at gabi sa aming hanap buhay, mahal na Panginoon. Pagpalain bawat sa amin, mga kapatiran. Ikaw po ang magbigay paraan para sa amin, mahal na Panginoon. Sa pangunang dalangin pa rin namin ginagalang na mahal na Pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po manalangin, atin pong i-cast out ating mga karamdaman, kung ano bang dinaramdam natin, sakit sa ulo, ulcer, cancer, leukemia, TB, diabetes, ano pang natira dyan sa ating katawan, walang imposible sa ating buhay na Diyos. Manalangin tayo, ating sasawayin sa pangalan ni Jesus, magsilayas ang mga karamdaman. Dakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, pangunang dalangin ng ginagalang na mahal Pastor. Kami po narito ang bawat sa amin, sa aming paglood, humingi ng tulong sa klulo mula sa iyong makapangyarihan kamay. Ipaabot mo sa bawat sa amin, aming sinasaway, mga cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, mga matinding karamdaman, cast out. Wala imposible sa pangalan ni Jesus. Magsilayas kayo, mapagaling sa pangalan ni Jesus. Cast out, cast out. Be healed right now. In Jesus' name, problems to be solved. In Jesus' name, be blessed, be blessed. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po ay magkaisang tumayo
At lukso tayo ng 3 beses, sabay pagsigaw, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating buhay na Diyos, mga minmahal, sa ating pakikinig ng salita, pag-aaral ng salita natin mahal na Panginoon. Hanggang dito lamang po ang lahat na kapuriang pasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang. At tayo po'y patuloy na po sa oras nito. Tayo po'y dadako na po sa ating mga announcement. Atin na pong ibibigay ang pagkataon sa ating beloved preacher, Ronald Magdadaro. Amen. Amen. God bless you sa ating beloved preacher, Brother Alvin Dugos. Bago po tayo magpatuloy, tayo po kukuha sa ating special love offering. Ito'y panalangin ng ating beloved. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Praise God. Dakilang mapagpala naming Ama Diyos at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo mahal na Panginoon. Magandang gabi sa iyo, Diyos. Sa mga oras na ito, narito po kami. Hallelujah, sa special love offering. Patuloy mo pa rin na pagpalain mga kapatiran. O Diyos, sa mga oras na ito, ang mga hanap buhay, trabaho, mahal na Panginoon. Hallelujah, pagpalain mo siya sa amin mula physical, financial, lahat, spiritual na pagpapala, mahal na Panginoon. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Una, tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. At pong binibigay ang ating dubling pagbati at paggalang sa ating beloved mahal na Pastor, Wildy Estrada Almeida, at we always cherish a blessed teaching and memories of our beloved Mama Dear, Lina C. Almeida. At magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat mga beloved preachers, beloved co-workers, beloved elders, sa ating mga beloved control, sa ating mga beloved choir, sa ating mga beloved webcast technical staff, sa ating mga musician, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers from Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba yung dagat. Higit na pagbati po mga minamahal ay sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo. At ipong bigyang buhay na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin natin dakilang Diyos mga minamahal. To our schedule of services, tuloy-tuloy pa rin yung banal na gawain natin dito po sa Tala, Lumbangan, Zamboanga City. Sa isang linggo, may 3 po tayong panambahan, mga kapatid. Praise God. Araw po ng Wednesday o midweek service, mag-umpisa po tayo ng 2 p.m. Matapos po tayo ng 6 p.m. At araw po ng Friday o Friday service po natin, mag-umpisa po tayo ng 2 p.m. Matapos po tayo ng 7 p.m. mga minamahal. Ang ating general service, mag-umpisa po tayo ng 10 a.m. Matapos po tayo ng 3 p.m. At sa ating Facebook page mga minamahal, JMCIM Sambo Western Mindanao live stream, at may YouTube channel po tayo mga minamahal, JMCIM Zamboanga. At yung programa natin sa radio, gabi-gabi po yan, from Monday to Sunday. Programa po natin sa radio from Monday to Sunday. Huwag po natin kalimutan panoorin mga minamahal ang ating radio program. Makikita po yan natin sa Facebook, makikita po yan din natin sa YouTube mga minamahal. I-search niyo po mga minamahal, JMCIM Sambo Western Mindanao. Yun po yung live stream po natin sa YouTube pati sa Facebook mga minamahal. Ang ating Jesus Miracle Hour, mag-umpisa po tayo ng 7 p.m. up to 8 p.m. mga minamahal. Yan po yung schedule of services natin sa radio program. At huwag po natin kalimutan mga minamahal, at sa tuwing tayo dadalo mga minamahal, huwag po tayo munang magdala ng mga bata dahil mahigpit na ipinagbabawal mga minamahal upang hindi po tayo matikitan dito mga kapatid. Praise God, dahil MECQ pa po tayo ngayon, kundi ako nagkakamali mga minamahal, kaya mahigpit na ipinagbabawal muna ang bata mga kapatid. So 10% lang muna tayo mga minamahal. Praise God. Mga kapatiran natin from abroad, mga minamahal, praise God, sa lahat ng mga kapatiran na tumulong para mapaganda yung chapel natin. Patuloy natin suportahan ang ating banal na gawain mga minamahal. Praise God. Nakikita po yan ng mahal na Panginoon, yung mga puso natin. Huwag po nating pigilan. Kasi minsan mga minamahal, sa pagtulong natin sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, minsan may mga tao mga minamahal na hindi natin maiwasan na kahit tumutulong na tayo,
nandun pa rin yung sasawayin, mga minamahal. Praise God. Kaya huwag po tayong patinag ang sa atin, mga minamahal, kung anong binigay sa atin na gift ng mahal na Panginoon, kung ano yung napag-umpisa natin, pagtulong sa banal na gawain natin, ipagpatuloy natin, kasi dyan po tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya mag-ingat ang bawat isa sa atin, sa ating pag-uwi, mga minamahal. Maya hatid sundo pa rin tayo sa mga beloved choir at sa ating mga kapatiran na gustong dumalo, mga minamahal, pasensya na po, sa mga choir lang po ang hatid sundo, mga minamahal. Praise God. Kaya dito po pansamantalang natapos ang ating banal na gawain sa oras pong ito, sa araw pong ito, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesucristo po lamang. At may lihans po tayo, may counseling po tayo, mga minamahal, dito sa preacher's area. We love you in the Lord, but our dear Jesus love us more. God bless, mga minamahal. Mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi mula bata hanggang sa mga malalaki. At sa mga oras na ito, tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo sa ating closing prayer o pansamantalang pagtatapos, mga minamahal. Ito po ipanalangin ng ating beloved brother, Brother Richard Hilasio. Tayo pong lahat ay pansamantalang tumayo, mga minamahal, na manalangin sa ating closing prayer. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Ronald Magdadaro. Amin naman, tayo po lahat ay magkaisang manalangin sa ating pangsamantalang paghihiwalay. Oh, hallelujah, hallelujah. O Amang Banal na sa langit, ikaw po ay makapangyarihan sa lahat. Sa pangunang panalangin namin ginagalang at minamahal na Pastor, Evangelist Wildis, Rada Almeda, Amang Banal, maraming salamat po sa gabing ito na kami po'y malayang-malaya, nagpupuri, nagdakila sa iyong banal at marangal na pangalan. Kaya sa gabing ito, kayo po'y taus-pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa matagumpay na iyong banal na gawain sa dakong ito. Bagay din po ang pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat, O Diyos, sa paglagis niyo ng bawat bahagi. Bagay din po ay sa matamis at yung banal na presensya na kumilos sa aming kalagitnaan mula po sa umpisa ng MC at sa mga oras na ito. Maraming salamat, O Diyos, lalo higit sa lahat ay yung banal na salita, ang ebanghelyo ng kaligtasan, ito pinibigay sa aming katatagan, kalakasan, sa aming pananampalataya sa iyo at sa aming pansamantalang paghiwalay. Pag-ingatan niyo po ang bawat isa sa amin sa pag-uwi sa aming kanya-kanyang tahanan. Ihatid niyo kami ligtas at layo sa kapahamakan. Hallelujah. At isunod yung banal na gawain. Ihatid niyo kami pinakamamahal na Panginoon upang muli kayong magsama-sama na magkakaisa na kami purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa matamis at mga pangalan ay pinakamamahal na Panginoon. Amen.